So good day mga boss, welcome na naman sa ating panibagong video. Muli, diagram muli tayo mga boss. So itong diagram na to mga boss ay na-request sa atin ng isang manonood sa isang platform na ating pinag-uploadan mga boss. So yan yung pinakatanong niya dyan. Tinatanong niya kung pwede ba na meron pa ring halo switch tsaka remote switch mga boss o switchless remote mga boss yung ating BioLED setup. Patungkol kasi yan sa pag-trigger ng ating back to stock mga boss to RGB. So ang gusto niya ay meron siyang halo switch na nakalagay pa rin, tapos pwede pa rin siya makontrol sa remote control mga boss. Kasi yung last na upload natin patungkol dyan sa remote, tinanggal na natin yung halo. Ang pinalit na lang natin yung remote mga boss para automatic naka-on yung kanyang stock mode mga boss para wala talagang huli. Dito mga boss, ginawa natin ang diagram. Ang tanong ni boss, so yan, ginawa natin ang solusyon. Meron pa rin siyang halo, meron pa rin siyang remote module, tapos syempre yung RGB mga boss na merong 3 wires output. So, paliwanag natin mga boss kung paano gagana yan. So, una mga boss, syempre papaliwanag natin. Dito yung ating halo, meron siyang 5 pin o 5 wire mga boss. Meron tayong common, yung ating common sa ACC yan mga boss. ACC, tapos syempre yung itim dyan, negative. Yung normally close mga boss ng ating halo switch, so yan, ilalagay natin yan sa 30. So dito kailangan natin ng relay mga boss. Maglagay tayo ng kahit na isang mini relay na 12 volts mga boss. 5 pin mini relay na 12 volts. So yan, yung ating normally close mga boss, ilalagay natin yan sa 30. So yan, tapos yung 86 natin, negative na yan mga boss. So yan, negative. Tapos sinama na rin natin yung negative ng remote module. So yung ating 30 mga boss, automatic yan kahit wala pa tong connection tong dalawa na to, yung 85 at 86, nakakonect na yan dito mga boss sa 87A. So yung ating 87A mga boss ng ating mini relay na galing dito sa normally closed ng halo switch, dediretso yan dito sa common ng ating remote mga boss o sa ating remote module. So yung ating remote module mga boss, yung common niya, tapos yung positive, pinagsama natin yan. Kaya yung sinuplayan na itong 87A is yung dalawa na to. Yung positive tsaka yung normally close mga boss. Ay yung common mga boss. So yan, yung common mga boss, yung ating nilagyan. So yan. Para mga boss, pag once na nag-on tayo ng motor mga boss, automatic, yung normal close na yun kasi susupply na itong 30, papunta yan dito sa 87A. Dahil na-supply na yung common mga boss, etong common na to, automatic na nakakonect yan dito sa normally close. So yan. Parang dito rin yan mga boss yung ating common ng halo switch nakalagay sa ACC. Pag once na nag-open tayo, automatic yung kuryente mula dito sa common pupunta sa normally close. Same lang din siya dito mga boss. Nasupplyan ng 87A yung ating common, tapos yung positive, automatic mga boss, mapupunta na siya dito sa normally close. Yung normally close naman ng ating module mga boss, ng ating remote module, pupunta naman yan dito sa stock. So yan, stock to. Stock ng ating RGB mga boss. Ito naman yung ating RGB. So yan, RGB, signal, negative. So yan, mula sa common, palalabas yan dito mga boss sa normally close, papunta ng stock. So ibig sabihin mga boss, pag once na nag-open tayo ng motor, automatic na yung iilaw natin, yung stock. So yan, dito na yung pinaka-output niya, yung 3 wires. So yan mga boss. Tapos kung gusto natin mag-RGB mga boss, kasi automatic naka-stack yan mga boss Kung gusto mo mag-RGB, pwede mong pindutin yung remote mo. Pag once pinindot mo yung remote mo mga boss, inactivate mo yung RGB, yung kuryente mula dito sa normally close, mapupunta na dito sa normally open. So yan. Ang susupply ng ating normally open mga boss, bababa yan dito.
papunta yan sa RGB. So dito kailangan natin ng dalawang diode mga boss. Pansinin nyo ton mga boss. Naka-black yan mga boss. Yung part ng black mga boss ng ating diode, nakatutok yan dito sa ating module. Tapos yung gray part, papunta na yan dito sa ating RGB. So mamaya tayo dito mga boss sa part na to. Para pag once mga boss na nag-activate tayo ng ating RGB through module mga boss o through remote, yung kuryente mula sa stock na galing dito sa normally close mapupunta sa normally open mga boss. So yan ang susuplayan nito. Hindi siya makakatabi dito sa part na to mga boss kasi mabablock siya ng diode, kasi yan yung purpose mga boss ng diode natin, yung blocking mga boss, blocking ng kuryente mga boss. So yan, ang susuplayan niyan dito ay yung ating RGB. So mula sa stock mga boss, nag-click tayo ng ating remote, masusuplayan na yung ating RGB mga boss. So halimbawa, pinatay mo yung remote mo, o halimbawa, pinatay mo yung RGB mga boss through remote, yung kuryente mula dito sa normally open mga boss, mapupunta uli sa normally close. Ang ilaw uli, yung stock, mamamatay yung ating RGB. So yan siya mga boss. Pag once na pinatay mo yung remote mo o pinatay mo yung motor mo mga boss, pag on mo, automatic, magre-reset yan mga boss. Halimbawa, naka-RGB ka. Pag once na pinatay at binuksan mo yung remote mo, automatic yan mga boss. Susuplayin ulit yung 30. Mapupunta yan dito sa 87A. Mapupunta sa common. Ang susuplayan niya is normally closed na yung stock. So, ibig sabihin mga boss, pag once na nagpatay tayo, patay bukas ng ating motor, automatic yung makakailaw dyan, stock mga boss. Kaya hindi tayo malilito o hindi tayo may iwanan na naka-RGB yung ating headlight mga boss. So dito na papasok mga boss yung ating halo switch mga boss, yung function ng halo switch na pwede mong i-activate yung RGB mo through halo switch at pwede mo ring i-activate yung RGB mo through remote mga boss. So halimbawa, nag-open ka mga boss ng halo switch mo. So yan, o ng motor mo. So ngayon, masusuplayan yung halo switch. So yan, pupunta yan dito sa 30. Mula sa normally close, pupunta sa 30. Susuplayan yung 87A. Susuplayan yung common. Mapupunta yung kuryente mula dito sa common, papunta sa normally close mga boss. Stock ang iilaw. So ngayon, hindi natin gagamitin yung ating remote mga boss o yung ating remote module. Ang gagamitin natin yung ating halo switch. Yung kuryente mula sa common, pupunta siya dito sa normally close. Pupunta siya dito sa 30 mga boss. Tatagos sa 87A. Masusupply yung common. Tatagos yung kuryente mula dito sa common, papunta sa normally close mga boss. So, ang iilaw yung stock. So yan, stock yung iilaw. So ngayon mga boss, para ma-trigger natin yung RGB, gamit itong ating halo switch mga boss, yung positive tsaka yung normally open. So yan, idudugtong natin yan dito mga boss sa 85. So yan, para pag once na nag-trigger tayo mga boss, yung kuryente mula dito sa 87A, pupunta na siya dito sa 87. Pero magdudugtong pa rin tayo, maglalagay tayo dito ng diode mga boss. So yan, bali 3 diode mga boss yung kailangan nating ilagay. So blocking system ulit ito mga boss, para ma-block natin yung kuryente mga boss. So yan mga boss, bali ulitin natin, i-trigger natin mga boss yung ating RGB light gamit itong ating halo switch. So yan, pag nag-trigger ka mga boss yung ating halo switch, mapupunta yung kuryente dito sa normally open. Ngayon, susuplayan yung ating 85. Syempre, yung kuryente mga boss na mula dito sa 87A, hindi siya lilipat kasi kung wala kang diode. Kasi kailangan hindi matatanggalan ng supply itong mga boss, itong 30. Kasi pag once na nag-trigger ka ng halo switch, papunta sa normally open, mula sa normally close, matatanggalan to ng kuryente mga boss. Kaya ito ang kahalagahan ng paglagay natin ng diode mga boss. Para pag once na nag-supply tayo dito sa 85, yung kuryente pupunta dito mga boss, tatagos siya dito sa 30. So hindi mawawala ng connection itong 30 natin.
Kaya yung kuryente mula dito sa 87 mga boss, pupunta na siya dito sa 87. Mula dito sa 87A, pupunta na siya dito sa 87. Ngayon, mamamatay na yung connection dito sa ating module mga boss. So yan. Mawala ng connection tong ating module, mamamatay yung stock. Ngayon, ang iilaw mga boss, mula dito sa 87A, susuplayan niya yung part na to mga boss. So yan. Papunta dito sa diode na to. Papunta ng RGB mga boss. Mula stock ka, nag-on ka ng normally open, ang iilaw na yung ating RGB. So yan, mawawala ng connection to. Itong module, mamamatay yung ating stock. Iilaw yung ating RGB mga boss. Tapos, yung kahalaga ng diode uli na to mga boss, so yung kuryente dito, mabablock yung kuryente na pumasok doon sa ating remote mga boss. So pwedeng umilaw kasi uli yung ating stock pag once na wala tayong diode na nilagay dyan mga boss. Kaya napakahalaga ng mga diode na nilagay natin dyan. So blocking yan ng kuryente mga boss. So yan mga boss, umilaw yung ating RGB. Pag once na in-off mo to, mawawalan ulit ng connection yung ating normally close, normally open, pupunta ulit sa normally close, pupunta sa 30. Ngayon, dahil may blocking diode tayo dito, hindi siya makakatagos papunta dito sa 85. Kasi naka-block siya nitong part na gray mga boss, blocking yan. So, ang iilaw uli, susuplayan ulit ng 87A itong common, iilaw uli itong stock mga boss. So, ganyan siya gumagana mga boss. Yung ating diagram patungkol doon sa request ng ating isang manonood mga boss, na kung pwede daw ba na meron pa ring halo switch at meron tayong additional na remote switch mga boss para sa ating back to stock ng BiLead projector setup. So applicable naman to mga boss sa lahat ng klase ng motor na gustong maglagay ng RGB light sa kanilang mga motorcycle setup mga boss, lalong lalo na sa mga naka-BiLead mga boss. So yan, kung naintindihan nyo mga boss at nagustuhan yung ganitong klaseng video panukol sa diagram mga boss ng mga mag-i-install ng RGB light sa kanilang mga motor, click nyo lang yung ating subscribe button mga boss para makarecognize tayo ni YouTube na talagang legit yung ating channel mga boss. Malaking tulong yan sa atin mga boss. Tapos kung may mga katanungan kayo mga boss dyan sa ating diagram, pwede nyo itanong, iwan nyo yung inyong katanungan dyan sa ating comment section mga boss, at syempre sasagutin natin ng maayos o bibigyan natin ng solusyon yung mga katanungan yung mga boss. So paki-click na rin ng like button mga boss, malaking tulong yan sa ating channel. So muli mga boss, maraming salamat at God bless mga boss.